So sabihin, parang please, alang-alang para sa kahabagan ng Diyos, para sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nasabi niyong alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Dahil ang ibinigay sa atin talaga ng Diyos, unang-una, habag talaga, awa. Kasi, likas talaga sa ating Diyos na tayo ay makasalanan, tayo ay minsan may mga ugali tayo na halos parang hindi na tama, di ba? Kumbaga parang kaso-kasukan na pandidirian, na hindi nakikita ng ibang tao pero alam mo sa sarili mo parang napakasama mo. Pero balik rin natin para natin. So, akala mo tama ka pala pero sa ibang tao parang dining-ding na. Di ba? So, hindi kasi sa atin yung kay Diyos kasi tao lang tayo, di ba? So, sabihin, we have different kinds of attitude. Whatever attitude is that, still it's considered as bad. Hindi na tayo puro good. Alam natin, lalo na, kung hindi tayo kumikilala ng Diyos, baka kung ano-ano mga samot-saring bad attitude tayo, di ba? Pero, ngayon nga, sinabihan pa rin tayo ng Diyos, mahal na mahal kayo ng Diyos, alang-ala sa pag-ibig niya. Pinapatawad kayo palagi, ano man ang nagawa niyong kamalian. Pero please, huwag naman sana ito lumaki. Huwag niyo sana gawing nakasanayan. Diba? Hindi dahil maaway ng Diyos, patuloy kayong ganyan. Hindi dahil hindi kayo nakikita ng tao o kahit sino man, sa tingin nyo bulag ang Diyos. Nakikita ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Diba? And we believe that there is a consequences for every action that we do. Diba? So, kaya nga, nakikusap ulit. Tingin ko si Pablo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikusap sa inyo na ialay nyo ang inyong sarili bilang isang handog. Ibig sabihin, parang pinagsasabihan para tayo ng Pablo na ialay nyo ang inyong buhay, ialay natin. So, ibig sabihin yung Diyos na make little sacrifice. Yung salitang alay pala po yung Diyos, sa English to, English. Alam ba, yung English mo lang, yung handog. English na handog, di ba, parang offering. Or di ba? So, dati pa po Diyos, yung sinaunang panahon, super common yung salitang handog. Bakit? Kasi ang tao, kapag nagkakasala, ang tanging ginagawa ay maghandog. Alam ba, pag nagkasala yung tao, kailangan maghandog. So, paano handog? Kailangan nilang pumatay ng ganitong ibon, kailangan nilang pumatay ng isang baka, di ba? Tapos yung dugo nyo, yung ihahandog sa altar. Yan. So, ganun yung kadalasan. Pero sa ngayon, kung i-apply natin, baka maubos yung mga hayop, di ba? So, gayon pa man, so sinong ihahandog? So, hindi naman nire-require sa atin ng Diyos na tayo'y ipalit yung buhay natin. Yung, kailangan magpapako ka, magpakamatay ka, magpasalilim. Hindi. Hindi na natin kailangan gawin ng Diyos. Dahil, yung ganong sistema, yung ganong sitwasyon na yun na magpakamatay, ay ginawa na pala ni Kristo yun. Yung nagpapako si Yesu Kristo sa krus, yun na yung pinakakatubusan sa lahat ng ginawa nating kamalian. From the past, present, up to future. Diba? Kaya nga, mahabagin ng Diyos. Tinatawag niya tayo, kinuha niya lahat ng uri ng kasamaan, malaki man o maliit. Nakikiusap si Pablo, huwag niyong samantalahin, habag ng Diyos. Maging ang inyong sarili, ihandog niyo daw ang inyong sarili bilang buhay na isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. So, ang gusto na makita ng Diyos na habang buhay tayo, yung kalakasan natin, yung sarili natin, magbigay ng not effort lang at least double or triple effort sa ginagawa natin. Diba? So, kailangan minsan we just need a little sacrifice lang in multiple ways. Sabihin natin little sacrifice in multiple ways. Diba? So, halimbawa, ano ba yung mga little sacrifice in multiple ways sa mga maraming bagay? Halimbawa, yung sarili mo, pinapalitan mo yung sarili mo para sa ganitong bagay. Halimbawa, yung comfort zone. Alam mo yung comfort zone? Diba? Isang comfort zone to Diyos. Ang higaan, isang halimbawa higaan, diba? Pag ako nasa higaan na, parang wala nang pakialamanan, parang gusto ko, may cellphone na ako, hindi na ako umagaano, wala mo na yung ganito, ganyan. So, comfort zone yan. So ganyan yung bagay na may dito mo tayo, halimbawa, may business ka, tapos ang business mo, tindahan, halimbawa lang, tindahan. Ngayon, ang bukas na tindahan mo, alas 8, tapos nagsasara ka mga alas 7, yung pasarado na, yung paggabi na, padilim na. Pero dahil naniniwala ka, alam mo sa sarili mo, ay, kung nga pala, church pala bukas, Sunday. So, handa mo i-sacrifice yung negosyo mo ng at least 30 minutes. So, hindi sa alas 7, 6:30 ka magsasarado mas maga para mapuntahan mo yung mga kaibigan mo. Uy, mag-church tayo bukas, isasama ka. So, yun pa lang, little sacrifice na yun. Kasi gumagawa ka ng paraan para madala mo yung kaibigan sa church.
Diba? Isang malaking kalugod-lugod na yun. So, what else? What else? Halimbawa, nagtrabaho tayo. Diba? So, ang trabaho natin, halimbawa, kung hindi ka man business, may empleyado tayo, ako, nag-empleyado ako. Ang trabaho mo, Kuya Josh, from Tuesday hanggang Sunday. Ako, Sunday, tinamahan kayo, Josh, tama? Diba? Tapos Sunday mo, Monday. So, sa tingin mo, makakapagsibo ka pa kaya? Parang medyo malabo na. Umaya kasi, alam mo, konti mo schedule na, di ba? Kasi pagod ka na yun eh. Di ba? Kasi, isipin mo, hindi pala pagod kasi may work ka. Pero, nakita mo, naspatan mo na ang binigay pa ng schedule sa'yo, yung Sunday, 1 o'clock. Pero yung church, ang simula, alas 9 hanggang 11. So, sabihin, there's a possible way na makapag-church ka. Diba? Tama? And then tapos, pagkatapos ng church, saan ka na pwede dumiretso sa work, diba? Ganun yung mga munting sacrifices, pero nakita mo na tama at kalugod-lugod sa Diyos. So, yun yung parang sinasabi na righteous work. Diba? Parang, alam mo sarili mo, tama, at dun malulugod yung Diyos sa ginawa mo. Diba? So, yun lang. So, you are giving your mind, energy, strength to serve the Lord. So, yung buhay natin, binibigyan natin sa Diyos na strength, yung strength, yung bumabangon ka para mag-church na pumasok. Yung energy, nandiyan yung effort mo na, yung attendance mo, kailangan nandiyan. Hindi lang sa attendance pero Lord, araw na linggo, alam ko sa sarili ko na kailangan para sa iyo. And then yung mind, na nag-iisip ka parang hindi lang sa sarili mo, pero paano ko kaya diskartehan yung sarili ko na makapag-invite ang sarili. So, yung mga bagay na gusto makita sa Diyos, sa pinakahuli, sabi niya, ito ang karapat dapat ang pagsamba niyo sa Diyos. So, dito yung mga bagay na munting sacrifice na gusto makita sa atin ng Diyos. Hayaan mo kay Diyos, in just these little ways, ma-appreciate ng Diyos. At doon mabubukas ang Diyos ng opportunity and big favor sa atin. So, yun lang. So, kung pwede may natutunan ka kay Diyos sa ating 3 minutes na sharing, meron naman kay Diyos. Sige. So, meron ko bang gustong i-add? Para sa'yo, paano may apply sa sarili mo? Pag may social problem, hindi ka dapat na self-harm ka din. Ano self-harm? Self-harm. Wow. Ano self-harm kayo? Pag sinasaktan yung sarili. Sinasaktan sa sarili. Okay. Parang yung naglalantas. Naglalantas. Okay. Yun lang. Okay. So, maganda ko Diyos. Parang, nagka-trust ka na lang kay Lord. Imbis na ganitong gawin mo sa mga. Napaka-encouraging niyo sila. So, yun lang. Naman kay Diyos. So, may tanong ka ba? May question ka ba na gusto i-raise? Okay. So, sige, kung ganun na, kung wala naman, let's pray. Okay. So, anong gusto mo ipag-pray ko Diyos? Tapos financial. Health and